Okay guys, welcome sa ating educational webinar. So market update tayo this week. Date ngayon ay February 5. So review muna natin yung previous market analysis natin last week, no? So tingnan natin yung chart natin. So una sa DXY USD index. So punta tayo sa daily time frame. So makita natin dito yung anticipation natin na mag-hold above sa 107.2 key level sa USD index nung January 29 market update last week. So nakita natin yung bullish move, no? Rejection sa key level. Then retest yung 109.5 key level. So punta tayo sa 4R. Then nakita natin yung retest dito, no? Yung bullish move sa USD. Then after nun, makita natin ni-retest yung key level. So kadalasan nandito yung liquidity, no? Volume sa market sa key level. So after i-retest ng market yung key level na ito, marami nag-profit taking, no? Mga buy position sa USD. Kaya nakita natin yung pullback lower after ma-hit yung key level. So ayun nangyari, no? Last week. And na yun is nag-range na lang yung USD index sa higher time frame. Tingnan natin sa higher time frame na sa weekly. So nag-form ng rejection, bearish, ni-reject yung key level na possible i-retest tong key level ulit, no? 107.2. So example, if nag-hold above ulit dito, possible na mag-bullish move ulit yan and mag-range ulit and i-retest yung key level sa taas. So if nag-break below dito sa key level, dun makita yung continuation ng bearish move, no? Na i-retest yung lower key level. So depende na lang kung mag-break below dito or bearish sentiment sa USD na magkakos ng catalyst for USD to go lower. So if hindi naman, tingnan lang natin yung key level if mag-hold dito. Dahil start time frame is bullish bias pa rin tayo, no? Bullish bias pa rin tayo sa USD based sa long term fundamentals and narrative sa USD, no? So maging bearish bias lang tayo if nag-break below dito sa 107.2 key level. Mag-break below dyan, no? So doon tayo mag-a-adapt based sa market sentiment and fundamentals and break below key level. So may question ba regarding sa USD natin? Analysis. Nakita nyo ba yung chart? Okay. So ano yung Kati, anong wala pong chart? Kita naman. Okay. So next naman, market update sa Bitcoin. Punta tayo sa our time frame, ha? Sa weekly, sa monthly. So based sa higher time frame, no, monthly time frame to. Yung previous analysis natin sa Bitcoin, since last year to, nung nanalo si President Trump sa US election, na nag-cause ng bullish bias tayo sa USD. Dahil pro-crypto si Mr. President Trump. So yung analysis natin before that is bullish bias since 60k key level, bullish bias since nanalo si Trump sa US election. Then makita natin yung
break above sa 91k key level and 100k. Then titingnan natin dito na na-anticipate natin yung pullback lower, no, if hindi mag-break above sa 109k key level. So ito naman yung mga recent analysis natin sa Bitcoin. Na-anticipate natin yung bullish move ng January 14 na mag-hold above sa 91k key level, then break above sa 100k. Makita natin yung bullish move. So then nung January 21, na-anticipate natin na mag-profit taking from all-time high ang Bitcoin if hindi siya mag-break above sa key level, no? So yung profit taking, marami nag-secure ng profit yung mga buyers, kaya nag-cause ng pullback lower na possible mag-range lang between 109k key level and 100k key level. So nakita natin yung range dito, no, na na-anticipate natin tong move na to, mag-range lang siya between key level, no. Then makita natin nag-break below 100k key level and retest tong 91k. And dito nagkaroon ng mga buyers, no. Yan sa weekly. If titingnan natin sa weekly time frame, makikita natin yung range sa higher time frame na wala masyadong direction ang Bitcoin, nagre-range lang siya between sa key level. So if nagre-range yung market, dito maganda mag-buy and sell, no? So magba-buy ka sa pullback lower. So dito yung mga best entry ng mga buy position. Then mag-sell ka sa higher price level, no? Sa taas ka mag-sell, dito yung mas maganda yung best entry for sell position. Mostly nasa upper wick yung best entry. And sa lower wick naman yung best entry ng buy position. So depende kung i-scalp mo or day trade mo yung position mo sa Bitcoin. So as of now, so makita natin yung range dito na yan lang nagmo-move yung price sa Bitcoin, no. Kung titingnan natin sa trading system sa Tickmill sa Bitcoin, ito yun. So nung weekend, no, bumagsak ang price ng Bitcoin. Then nag-open yung market na naka-recover yung Bitcoin, no. May buy signal sa trading system, then reject yung key level, no, and nag-bullish move. Pullback lower, possible mag-bullish move ulit yan. Depende sa market sentiment and fundamentals for this week, no. So yung buy signal na to is automatic to lalabas gamit yung trading system. Sa DXY makita natin dito sa DXY makita natin na nag-bearish move siya dito nung Monday after mag-bullish move, no. So nag-bearish move, ni-reject yung key level, and if titingnan natin sa trading system sa MT4 is may sell signal tayo, best entry for sell position. So yung mga buy and sell signal or confirmation, lalabas lang siya during sa swing high or swing low ng market. Kati, if wala ka nakikita, click mo yung stream sa profile ko. May stream yan nakalagay. Ayan. So lalabas lang yung signal, yung sell signal, lalabas lang yan during sa swing high. And yung buy signal naman lalabas lang during swing low.
Kaya best entry talaga yan. So DXY index to or USD index. If pound USD naman, makita natin yung same movement, no, sa pound USD. Since inversely correlated siya sa USD index, makita natin yung opposite, no. Buy signal naman dito. Lalabas lang yung buy signal during sa swing low. So dito siya lumabas. So same rin dito. So okay. Yung market update natin. Sa gold naman, so alam naman natin na bullish bias tayo sa gold. Since previous market session, no, market update. Since January 14, bullish bias tayo nung nag-hold above sa 2660 key level ang gold, no. Na-anticipate natin yung pullback lower, nag-hold sa key level, break above sa mga key level na yan, kaya bullish bias tayo. Then, noong January 29 naman, na-anticipate natin na i-retest muna ng gold ang yung previous all-time high, no? Yung previous niyan, ito. Nag-break above na sa all-time high. And, makita natin, nag-create siya ng bagong all-time high, no? So, dahil yan sa fear sentiment, no? So, ilang weeks na tayo na sinasabi natin na kaya bullish ang Bitcoin, ang gold, dahil sa fear sentiment. Meron tayong recent trade war sa US dahil sa pag-impose ng tariff, no, sa ibang bansa. Nagkukos ito ng concern sa global market, sa global trade market, na nagkukos ito ng fear sa market, kaya bullish bias sa gold, no. Dapat alam mo yung fundamental driver kung bakit tumataas ang market. Kaya titingnan natin yung mga real world events, no. So ayun yung market update natin for this week. So possible pullback na to sa if matapos mag bullish move, no. Pwede pa yan tumaas. Then anticipate natin yung pullback lower. Possible tumaas muna yan ulit. Then pullback lower, no. Then dun sa pullback, dun ka maghanap ng buy position for best entry. So mas maganda maghanap ng buy position sa malapit sa key level, no. Ito yung key level. Yan. So ayan yung market update natin sa gold. And sa Bitcoin tapos na rin. Sa Bitcoin naman anticipate natin na possible mag-range lang yan dito. So ayan. So may question ba, guys? Okay. Okay, salamat guys sa pag-attend sa ating market update.